warrant? Presumably, Presumably. dapat may search warrant. Oo. Ang gusto ko sana ma-educate din po natin, no, madagdag ang kaalaman ng ating viewers. Pagdating sa huwes na magtatanong ng searching questions and answers between a search warrant and a warrant of arrest. Mhm. Kasi yung kay Jay Sonsa, that's a warrant of arrest. Dito yung kay Mike Defensor, presumably may search warrant. Ano po kaya ang kaibahan pagdating dun sa West na nag-i-issue ng warrant na yon? Sa search warrant, wala pang kaso. Okay? So, sa warrant of arrest, sinampahan ka na ng kaso, i-issue ka ng warrant para arestuhin ka. Sa search warrant, ang purpose nito, magkaroon lamang, ma-establish lamang yung sufficiency of evidence to warrant yung issuance ng search warrant na ito. Saliksikan yung establishmento o tahanan, pero ang judge na mag-i-issue ng warrant must ask searching questions. At yung taong sasagot nito, natatanungin ng huwes, must demonstrate na meron siyang personal na kaalaman doon sa kanyang mga aligasyon para sabihin na ito ay may basehan yung issuance ng search warrant. Makikita mo yan doon sa transcript ng pag-a-apply pa lamang ng warrant. And also, kailangan dito properly identified yung establishment and the owner of the establishment against whom the search warrant was issued. Otherwise, pag na-question yung legality of the search warrant, all evidence obtained, lahat ng ebidensyang nakuha mo, base dun sa illegal na search warrant, mawawala ng saysay yun. It will be invalidated. Ang tawag doon? Those are the fruits of a poisonous tree. Okay. So, yun ang kaibahan po, pag may warrant of arrest kayo, no? Hinuhuli kayo, hindi nyo pwedeng tanungin na, bakit hindi man lamang tinanong ng judge, no? Kung ano kung totoo ba talagang ako yung dapat no. Once meron ng naisampang kaso, that's the only time na mag-i-issue ng warrant of arrest versus yung sinabi ni Attorney Mike, pinaliwanag niya, a search warrant, wala pang kaso. Okay, nag-establish pa lang, no? And that's the reason you need the assistance of the court for you to have that evidence. Yes. No? Para mas may solid ground yung iyong ebidensya. Apo, kaya nga, ang in-establish mo kasi doon sa search warrant ay merong krimen na nagaganap or ginawa at kailangan mo ng search warrant para ma-establish mo yung presence of this offense. Pero wala ka pang actual na kaso. So dito sa nangyari kay Mrs. Defensor, kapag may pagkukulang yung government authorities in the enforcement of this search warrant, meron bang pananagutan dito? Meron po, lalo na sa umpisa pa lang. When you apply for a search warrant at yung taong nag-testify dito sa application for search warrant ay hindi naman niya pala personal knowledge. Lagi sinabi ito. He can be liable for perjury. Dahil magte-testify ka under oath. Yung mga NBI, yung mga police officers na sumali dito o nag-execute nitong search warrant nito, they can also be prosecuted both criminally and administratively. Okay. Doon sa ginawa nila na yan. Lalo kung lalabas dito na this is just for political persecution. I see. So, I think medyo the NBI will be placed in a very precarious situation here pag ito ay nakarating na talaga sa hukuman. Siguro, Attorney Mike, susugan ko lang, when you say personal knowledge, para ba mas maliwanagan ng ating listeners, ano po ba yung sangkot dito sa sinasabing personal knowledge as against secondary or hearsay? Apo. Oo. Yung personal is yung ikaw mismo nakita mo. Halimbawa, nandun ka sa loob ng establishmento na yon, isa ka doon sa mga waiter kunwari. O tapos nakikita mo. Pwede ka bang isa ka rin sa customers? Isa ka rin sa customer, planted customer ka. Tapos sasabihin mo may prostitution na nangyayari dito, ganitong inalok ako, nagbayad ako, ganito. So, yun personal knowledge yun. Pero kung hearsay is when galing ito sa informant mo lang, na tapos ang magte-testify sa korte yung pulis. Sabi ng informant ko, ganito hearsay na yon kasi hindi siya mismo. I see. So dapat yung mismong informant mo ang uupo
to testify based on the personal account. So that would have to be established, and I'm sure yung lawyers nila, Congressman, is already looking into this. I see. Yan kasi ang abogado, yan ang una mong tatargetin, ano? The Mhm. validity of the search warrant issued. I see. Kasi this will, eventually, lahat ito, mabubura yung kaso na yan kapag sa umpisa pa lang, on step 1, palpak ka na, Oo. wala na yung kaso mo, madidissolve yan. Actually, which comes to mind, kasi pwede ka naman, di ba, manghuli in flagrante delicto. Correct. All right? Let us say, ikaw yung, posure na kliyente and nag-o-offer ng ganyang mga sexual favors in this establishment, right there and then, pwede ka Pwede na, po. hindi ba? Pwede Oo. ka na actually manghuli dapat, Apo. di ba? And, or, kung nagbayad ka talaga in exchange for this, pwedeng may marked money na. Mhm. Yeah, similar to probably a buy boss, di ba? Tama po. Kung talagang matagal nang minamanmanan or may reklamo itong establishment na ito. But madali naman po yun kasi ngayon meron ng mga body cam eh. Right. So, yung kanilang informant, kung totoong may prostitution dyan, simple lang gagawin yan, di ba? You wear a body cam, tapos go transact, pag pumayag, nagbayad ka, and then dideliveran ka ng babae sa kwarto, may prostitution yan. So, right there and then, But the mere fact na nandun yung mga ladies sa loob ng restaurant entertaining itong mga clients, may mga beer or probably wine, kwentuhan, may human trafficking na ba doon? not necessarily, kasi restaurant nga siya. Ang human trafficking dyan, sa prostitution kasi, is that you're selling sex, ano? Mhm. Yung katawan ng mga babae ang nilalako. Oh, yun Na ha? hindi pagkain at beer. Oo. Hindi porket may video okay room at nagkakantahan kayo doon at merong mga nag-e-entertain na guests, ibig sabihin may prostitution, May kaagad. prostitution No? na. So you have to establish na meron munang actual na talagang may binebenta mga babae doon for sex. That is prostitution. So kung video ko yan tapos nagsasasayaw yung babae sa harap. Hindi bawal sumayaw, di ba? Wala pang batas. Hindi, sinasabi ko lang kasi baka mamaya yun yung mga context already na pumapasok sa Yeah. isipan ng mga babae, no, na mga listeners natin. Yeah, I Alright? think ang konteksto kasi na sinasabi nila dito, parang sex den nga ito eh. Di ba? It's a sex den. So dapat ang see. ma-establish dito, Okay. there is sexual intercourse doon sa mga Happening inside. mga Okay. paying patrons All right. nagbabayad sila to have sex. Okay. So, para magkaroon ka ng prostitution doon. Oo. Okay. And therefore, kaya ngayon nasabi, may na-mention si Attorney Mike, about the timing, of filing this. Kasi kung talagang dati na ito nangyayari, pwede naman right there and then, nang huli na. Pero kailangan talaga magkaroon ng, coverage na ni-raid, no? Ni-raid, tapos, and then, liwanagin ko rin na yung sinabi nga ni Attorney Mike Operario, no? Kapag ikaw yung may-ari ng building, okay? Mag-a-apply ka ng business permit, no, to operate that building. May isa ka pang permit na kailangang applyan kung ikaw ay magpapaupa. That's a different business permit. It is a lessor's permit. Iba rin yung permit ng kukuha nung tenant mo. Lessee's permit naman yon. So, liwanagin lang natin, that's the reason why pinopoint out yun ni Attorney Mike, kasi doon sa nangyari sa establishment ni Mrs. Defensor, you have to establish, siya rin talaga ang may-ari nung business na yon. Okay, hindi po pwedeng kwento-kwento lang. Paano pag sinabi ng mga babae, hindi, si Mrs. Defensor ang may-ari? They have to just look first on the document. On the documents. Sino yung nakalista doon as Alright. the owner of the establishment. Kasi remember, pag hindi porkit akong may-ari ng building, doesn't mean na pwede kong pasukin yung establishment na yan anytime that I want. Mhm. Ako bilang may-ari ng building, pwede akong kasuhan ng trespassing eh. Kasi umuupa siya doon eh. Oo. So hindi ko pwedeng pasukin yung bahay na kahit mga apartment, yung mga apartment building na yung may-ari yung nagpapaupa sa'yo, hindi siya basta pwedeng pumasok kung ayaw mong papasukin at ikaw yung nagli-lease doon sa apartment. The same goes with business establishments. Based on the standards set in the contract, usually ang nilalagay lang dyan kung may mga safety inspection. Right. Pwede mong pasukin, mga maintenance, pwedeng pasukin ng may-ari. But on a day-to-day basis, hindi pwedeng para kang ikaw yung manager na nag-operate ng building, tapos ikaw lang may-ari ng gusali. Hindi po Oo. pwede yun.
So in this particular case, I think kung iba ang may-ari, ang listed na may-ari ng business, siya ang in charge ng day-to-day operation yan. So ang mga defensor, if they only own the building, hindi sila pwede maging liable for the operation of a business na wala silang personal na control at kaalaman. Okay. Kung may violation ng batas dyan, pananagutan niya ng may-ari ng business mismo, hindi nung building. And I guess po hindi ba a diligent lessor, no? Mm. Would incorporate also a clause, hindi ba, a provision Yes. sa kanilang kontrata na dapat walang illegal, Apo. tama na activities na nangyayari doon. Okay? Tama po. Tama, oo. Yung mga standard yan eh. Illegal Standard, activities, oo. mga toxic substances, Right, mga dangerous oo. substances. Mm-mm. Usually nilalagay yan sa And kontrata. that would also shield now the lessor, tama? Yes, That yes. would shield, no? Mm. Dahil hindi naman talaga niya pinapayagan. Tama po. Okay. So, pag ganito hong Attorney Mike, na high-profile cases, paano natin maa-assure or anong dapat bantayan ng ordinaryong mamamayan para masabi na hindi biased ang nangyayaring investigation? Ano sa tingin nyo ang dapat na matyagan ng ating mga tagapakinig? Well, here's the thing about governance. Ano? Ang gobyerno kasi operates on the basis of trust. Ano? This is what you call the social contract theory. Okay. Na? Ganda nun social contract theory Yes. Between the government and the people. All Ano? right. Tayo yung nagbabayad ng buwis sa pamahalaan. At ang understanding dyan is that the government will take care of us and protect our rights. Ay, Yung pakinggan nyo ito pinaka-basic mabuti, yun, no? Importante ito. Sa political science yan, bakit tayo mayroong pamahalaan? Bakit tayo nagbabayad ng buwis? It is because of this social contract theory. Although walang batas na nakasulat diyan. Oo. It is a concept in governance na may understanding dapat ang pamahalaan at ang mamamayan sa patuloy niyang pagbabayad ng buwis na ang karapatan ng mamamayan ay nirerespeto. That is why doon sa ating konstitusyon, nandoon yung Bill of Rights. That is the Correct. guarantee of the protection of our rights. Against who? Against the government. This is the protection of the people against the government. Kaya naandyan ang Bill of Rights. The basic na pinoproteksyonan dyan, tayong mga mamamayan, hindi po yung gobyerno. Ang Bill of Rights nandyan, parang protection po natin. This is our guarantee against the government. Bakit tayo kailangan proteksyonan against the government? Kasi once we turn over the reins of power in government, nasa kanya lahat ang kapangyarihan. And resources. Resources, yung pera, militar, police, lahat ng government agencies nasa kanya. And when the government decides na gamitin ko to against sa mamamayan ko, what can we do? It's only the law. It's only the Constitution. That is why yung right against unreasonable searches and seizures is guaranteed under the Constitution. Yan ang protection natin laban sa pamahalaan. Kaya lagi ko sinasabi doon sa blog ko, mahirap makialam ang taong walang alam. Because sa panahon po na ito, when government is abusing yung ating mga karapatan, kung hindi mo alam yung karapatan mo, madali kang maloloko ng pamahalaan. They can manipulate the mainstream media, social media, and feed us with basura ng mga impormasyon Yes. to control the narrative and also yung mindset ng mga mamamayan. Ganitong ginagawa sa ating mga Pilipino sa kasalukuyan. Kaya makita nyo, even the mainstream media, silent sila sa mga issue ng katiwalian dito sa mga malalaking mga politiko sa bayan. Tapos, ang mga hina-highlight nila, yung mga, halimbawa na lang, yung 18 Marines, for example, hindi ko sila except for Jessica Soho, wala akong nakitang ibang mainstream media outfit na nag-interview sa kanila. I mean, since Erap Strada's time, tsaka kay Gloria, this would have to be the biggest scoop sa lahat. Yung mga panahon na ito, mga siguro 1990s up to early 2000s, pag may ganitong klase ng scoop, nagkakagulo yung media niya. Yeah, diba? yes. Oo. Kanyang expose, ang sarap i-follow up nito. Ang dami-dami mong pwedeng sundan. And then all of a sudden, we were met with dead silence. Crickets, nga, puro tunog ng Correct. kuliglig ang naririnig natin sa mainstream media. Buti na lang, merong mga social media tayo, mga vloggers na patuloy na who filled in the void. Kasi alam niyo yung
sa demokrasya, there are 4 estates of democracy. Yung pinapaliwanag ko lagi yan. The executive, legislative, the judiciary, at saka yung media. Ito yung 4 estates of democracy, para tong pillars ng tahanan, para kang poste ng tahanan. Kailangan mo yung 4 na pillars na yan para manatili yung kalayaan, yung demokrasya. Kapag nagsabuatan ang executive and legislative as what is shown dun sa mga flood control projects, Mhm. ang media dapat ang trabaho niyan ay isiwalat ang katotohanan. Mhm. Pero kapag ang media naging kasabwat ng tatlo, giba ka na. Natitira mo na lang pillar mo is the judiciary. Nabuti na lang may Supreme Court pa tayo na kahit papaano ay independent pa. Pero I can feel, everyone can feel it that even the Supreme Court right now is under attack. Mhm. Nag-uumpisa na yung operations against the Supreme Court. With the upcoming retirement of Chief Justice Gismundo, Mhm. malamang yung vacancy nito will have to be filled by another BBM appointee. The question is, in terms of seniority, si Associate Justice Leonen ang susunod dapat. Dapat. Pero kami, we're already betting on it. Yung mga lawyers, magkakasama kami kahapon sa isang conference. Many lawyers believe that Justice Leonen may not be appointed as the Chief Justice kasi masyado siyang critical of the positions of the government kasi independent-minded ito. But technically, actually, yun ang kailangan natin na Chief Justice. Correct. Someone who But- thinks independently. Yes. But Oo. apparently, this is not what the government may want, na the administration may want. Baka gusto nila alam niyo, pag na-control na lahat yung pillars of democracy na yan, yung demokrasya, asan ang demokrasya natin? Wala na, di ba? Durog tayo doon. And this, I think we are heading towards a political storm, in terms of yung constitution. Baka magkaroon tayo ng constitutional crisis because of what is happening right now. And that is why, importante talaga na sa panahon na ito, yung mga tao, maalam tayong lahat, para nakakapag-participate tayo, nakakapag-engage tayo. The only thing that we can do right now, sabi ng iba, wala tayong kapangyarihan. Ngaw-ngaw lang daw tayo ng ngaw-ngaw sa social media. But in today's day and age, kayong mga vloggers, kayong mga nagpo-post sa social media, at hindi ito full-time, nagsishare lang kayo, you control the narrative in the social media. You control the narrative in the airwaves. This defines ngayon yung direction of policy making. Kahit sa Amerika Mhm. Di ba? Ang survey nila, Oo. binebase nila doon sa what is going viral doon sa social media. True. So, even actions of government are affected by social media. That is why, for example, Nepal, nung pumuputok na yung opposition sa Nepal, anong ginawa nila? They shut down social media. Kaya lang nag-backfire yung shutting down social media. Because social media now has more power, I think, than the mainstream media. Mas makapangyarihan ang social media dahil sa sheer volume, sa dami ninyo. And the information is accessible to you. You can videotape now, tapos naka-post na agad kayo sa on air na kayo, di ba? Oo. So mabilis. Oo, mabilis. Mabilis yung transfer of information today. And that is why your role as social media influencers or bloggers, napaka-critical dito sa demokrasya. Because you are now filling up a void. Na bakante yung espasyo na dapat ginagampanan ng mainstream media.